na pagde-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa? Itinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawa. Naku po mga kababayan, itinago na daw po ang dalawa na ito at ang balita ay iniipit po. Ito pong mga nabanggit ni Sergeant Gutesa dito nga ho sa di umano na mga tumatanggap at sila daw po ang nag-aasikaso nitong binibitbit or dinadala ni Gutesa na mga mali-malitang pera na bawat isang malita ay nagkakahalaga, naglalaman ng 48 million pesos. Ano ho? Napakalaking pera, napakaraming pera. At ang matindi nito, yung totoong nagbubulgar ngayon, siya pa ngayon ang mukhang iniipit at mukhang gusto pang kasuhan. Ito nga pong si Gutesa. Ang nakapagtataka mga kababayan, ayon dito kay Senator Marcolita, may revelasyon po siya kung nasaan na dahil mukhang iniipit, mukhang itinatago, pilit po itong dalawa na nabanggit ni Gutesa. At sa mga madaling panahon mga kababayan, mukhang lulutang din po ito at baka ito po ang kanilang kinatatakutan kung kaya itong Blue Ribbon Committee ay bigla pong na-stop sa pamumuno ni Lacson. Ang Senado sa pamumuno naman sa kabilang banda ni School Bocol mga kababayan, ito matinding pasabog, matinding pasabog ni Anjo Iliana na member po dati ng Itbulaga Syndicate. Itbulaga Entertainment po mga kababayan. Panoorin natin. Ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito sa talagang hindi ako sasama sa din sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama diyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay Bibi Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Ayun na mga kababayan, ito pong si Anjo Iliana ay magdideklara na po na bilang DDS. Akala ko war on drugs Mukhang Anjo Iliana sir, kailangan natin ng war on drugs At kung sakasakali nga, ikaw ay sumapi na po sa DDS. Sana isa rin sa talagang ipaglaban mo ang ating mga kabataan na napakarami na po ngayon nagkalat sa buong Pilipinas. Malay natin mga kababayan, alam niyo sa totoo lang kung kay Lito Lapid lang din naman at saka sa ibang mga artista, sa tingin ko mas may sense itong si Anjo Iliana bilang maging senador. How do you think mga kababayan? Ano sa inyong palagay? Pupwede ba si Anjo Iliana? Kasi alam naman po natin lahat na rampant po ang korupsyon at matindi po, sindikato po ang gobyerno ngayon ng Pilipinas. Ngunit ito pong mga artista na iba po nating mga senador at iba pong may mga katungkulan, ang iba po nating mga matatalino kuno at mga magagaling kuno, nasaan sila sa puntong ito mga kababayan? At ang ating bansa, kumbaga sa bangka pa, ay lubog na po at malapit na po mga kababayan, hindi makita kung nasaan ang pinaka-arko natin. Malamang sa malamang, pagka wala pa pong umaksyon dito na mga kababayan po natin na mayroong sinasabing matatalino sila, ngunit pagdating po sa korupsyon na ito ay bobo po sila at wala po silang ginagawang aksyon mga kababayan. Tiyak po, wala na po tayong bansang Pilipinas dahil ang nangyayari po sa atin ngayon ang ating presidente wala, hindi po masyado pinapansin ng Amerika mga kababayan. Wala po tayong halaga sa Amerika.
Tingnan nyo ba mga kababayan, mayroon po itong post ni Trump kanina, di ba? Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago po natin tunguhin ang mga detalye ng mga video ito, ay sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo mga kababayan na paki-like at paki-share ng video ito at paki-subscribe na rin kung hindi ka pa subscriber, paki-pindot ang notification bell all. Nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Ito po ay walang bayad na inyong gagawin, libre lang po ito mga kababayan. Ang panonood po ninyo at pagsusuporta sa ating channel, isang mahalaga po tungo sa pagbabago at tungo po sa tagumpay ng mga totoong followers, totoong organic po na kasi marami pong mga followers ngayon. Meron po mga Vietnamese, Indian, mga Arabian, mga AI, mga trolls na binibili po at binabayaran lang po nitong mga sindikato nga itong administrasyon nito eh. Ang dami na po nagsalita niyan eh. Sino pong nagbayad doon sa ano na yun? O bakit nawala na yun ngayon, di ba? O ayon nga kay Miss Cathy Willin sa kanyang post eh. Bakit tinanggal na nila daw po yung post nila patungkol dito mga kababayan. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Maraming salamat sa mga magsusubscribe pa at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Tuloy na po tayo sa ating reaction ng video. Ito po ang matindi ngayon na isang panayam, revelasyon ni Senator Marcolita patungkol nga po dito mga kababayan kung ano na po ang magiging senaryo na ating mapapanood sa Senado sa darating po na Blue Ribbon hearing. At sa bandang dulo ng video ito, mayroon po kayong mapapanood na nakaka-excite mga kababayan at muli ninyong mamahalin si Tatay Digong. Kaya wag po ninyong i-skip ang buong video na ito dahil sa bandang dulo, saan man kayo, panig sa buong mundo, muli ninyong mararamdaman yung pagmamahal kay Tatay Digong. At mararamdaman din ninyo na mahal din tayo ni Tatay Digong. Panoorin natin itong video mga kababayan. The Senate Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Wait lang mga kababayan bigyan ko lang konting interaction ito. Yung alam nyo, hindi naman kay Corina sa iba, lalo na sa mga tangalista, ang kanilang mga naratibo ay para bagang pinapatunog nila na si Gutesa ay nagtatago na, natakot na, or itinago na. Parang ganun ang dating nila. Pero tandaan po ninyo mga kababayan, sino ba yung nagtigil? Sino ba yung nagpalaban bawi ng Blue Ribbon hearing? At doon si Gutesa lumabas. Paano mo palalabasin si Gutesa? Wala pa naman kayong Blue Ribbon hearing. Tapos ngayon ipapakalat ninyo para bagang ang dating. Ang naratibo po ng mga tangalistang mainstream media, hindi ito si Corina yung iba. Kasi may mga ganun po At saka mga followers, mga vloggers nila, ganun ang kanilang naratibo. Nagtatago si Gutesa. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Paano mo nagtatago? Wala nga kayong Blue Ribbon hearing Tuloy. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign.
Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi man kasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay Kung ang haka-haka ko lang dito mga kababayan or analysis ko lang, baka nabanggit na kasi ni Gutesa yung Malacanang at alam naman po natin kung ano at sino ang nandoon sa Malacanang. Kayo, kabayan, ano bang inyong haka-haka dyan? Comment nyo. something like this. Kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya may hiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado eh. Wala naman nagpapakita eh. And chances are yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya para siya ang pumirma para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang nila yung pagnonotaryo. Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po. Grabe mga kababayan, 4 years pa lang siya pero nasa book 8 na siya. 2021 lang pala itong abogado, no? Meaning to si mga kababayan, tumutugma yung kanyang paskil doon. 2 pwesto niya, mayroon naka 24/7 notary public. How sipag naman, sana all. Sana ganito ng ating presidente, sipag din. Kaya lang, hindi naman natutulog ng ating presidente, ang kausapan niya yung kanyang amang mumu. Pangklase talaga mga kababayan. Samba naman ng mga tangalista. Totoo yan, Mr. President.
Sa mga bait-bait, ang galing-galing mo. Nakakausap mo yung abang multo. Galing mo, ikaw lang nakakagawa niya. Ibang klase. Ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Mm-hmm. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office? Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, Ang dating nito mga kababayan, si Lacson ay walang tiwala at mapaghinala at pinagbibintangan pa niyang talagang hindi credible or wala talaga itong si Gutesa. Gawa-gawa lang. Kasi hindi siya satisfied at saka trabaho ba yun ng mga senador, mga kababayan? Di ba? palagay po ninyo Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Nako, yari ka, Lacson, booking ka. Ipresenta mo rin yon para magkaalaman ng taong bayan. Dahil ngayon napatunayan mo, natugma pa lang sinasabi ni Senator Marcoleta, tatago mo na lang din yan. Lacson naman. Dito natin mapapatunayan mga kababayan. Ito si Lacson talaga, naghahanap lang ito ng butas. Pag hindi niya i-present itong nakita niya sa CCTV dyan sa Seascape na sinasabi ni Senator Marcoleta na ayon sa kanya, nagtugma, no? Yung nagmadali lang siya, saglit lang siya nandoon. Bakit hindi mo ipipresenta? Kasi nga, alam mong totoo ang sinasabi ni Marcoleta? Tingnan natin mga kababayan sa darating na hearing, ha? Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And
parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? Correct. What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali. Mas malaki ba yung baso-basurang mali-malita? Wala naman siguro. Mas malaki yun, di ba? Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa... Ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunay niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera dun sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Bakit, Lacson, instead na hanapin mo yung 2 na binanggit ni Gutesa, nag-resign ka at itinigil nyo yung Blue Ribbon Committee hearing? Bistado ka tuloy ng taong bayan. Kasi, makikita mo naman mga kababayan Sagutin nyo nga, bakit tinigil ni Lacson ang Blue Ribbon hearing instead of hanapin nila yung 2 na binanggit ni Gutesa. At ano nang nangyari doon sa 2 yun, mga kababayan? Pakinggan pa rin natin si Senator Marcolita. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Naku po. Nasaan nga po ba itong 2 ito? Tinago na raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Naku po mga kababayan, nasa Chile na pala itong Mark Texay at binabantayan. Bakit binabantayan? Takot na tumakas. Bakit takot na tumakas? Ano bang kasalanan nun? Anong kasalanan? Kung binabantayan at itinago, bakit nyo itinatago? Buking, matindi itong revelasyon ni Senator Marcolita, mga kababayan. Ituloy natin. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa short statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala.
sapagkat 46 na maleta, suitcases, na rimowa yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas yung statement na hindi na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Oo nga, mga kababayan, yung Congressman Eric Yap, ba't hindi rin ipatawag ni Lacson? Di ba? Instead na ipatawag niya itong mga ito, abay, nag-resign pa siya sa Blue Ribbon. Kunyari lang pala mga kababayan pagre-resign. Kasi itong si School Bukol, biruin nyo ba naman mga kababayan? Ang haba ng kanilang pahinga, adjourn, pinapasweldohan natin itong mga ito. Tapos walang silbi, walang trabaho ginagawa. Bang klase? Ang napakasipag na Senador Escudero, pinalitan nitong ni School Bukol na tatamad-tamad, nagsipag lang natin ito sa Itbulaga eh. Si Anjo ka mamaya, si Anjo babanat kayo. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging in academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma noong abogada. Why would it... Naku, mga kababayan, ayon kay Senator Marcolita, kinasangkapan nila ang RTC Judge ng Manila para gumawa ng pirma. Naku, sindikato lang nakakagawa ng ganito mga kababayan eh. Ha? Kung totoo ang sinasabi ni Senator Marcolita, naku po, talagang wala na tayong maaasahan dito sa administrasyong Marcos Bangag na ito. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the proper way? Hindi ba? Naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, hindi, special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question. Ano naman sinasabi ni Corina, mga kababayan, di ba? Bawa na lang uli at saka hindi na yun. Yung mismong panunumpa niya dyan sa Blue Ribbon hearing ni Lacson, sinabi mismo ni Lacson yan, na valid yun at legal na yun. Kung wala ng kwenta yun. Problema, welcome sabihin nila na wala ng kwenta yun, pero paiingayin pa nila sa mga mainstream media. At didikdikin pa nila yung issue tungkol dito sa fake na notaryo, di umano. Na ayon kay Senator Marcolita, gumamit sila. Kasangkapanin nila itong judge. Yan pa nga, matindi yan mga kababayan. Ewan ko kung ano masasabi ng judge dyan. Senator Marcolita ang nagsabi dyan, di ba? Oo. Tayo po ay nagre-react lang dito. At saka, itong mga ito, palibasa kasi, ang naratibo kasi ng mga mainstream media, ng mga bayaran, at ang mga tangalista, pag binalita ng mga mainstream media ang bayaran, iiko yan ng mga tangalistang troll. Tuloy. Would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are, sabi nga nila. We'll take a short break. We'll continue our discussion with Senator Rodante Marcoleta. Ituloy natin mga kababayan. Tuloy na, antinang natin. Still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostaged? Sana alam ko. Nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya.
Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinapressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. Nako. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya Hindi po yan imposible, Senator Marcolita. Naaalala nyo si Colonel Grijaldo? O, di ba? Nag-testimony sa Senado noon na pinipilit siya nitong dalawang congressman. Ayun, ang ginawa nitong dalawang congressman, nang bumalik si Colonel Grijaldo doon sa kanila, kinulong na nila ngayon ng tuloy-tuloy hanggang sa matapos ang kanilang kongreso. Ayun, natalo yung mga yun. Kaya lang yung isa, si Pastor Dela, nakalusot ang hungang kasi dahil nga sa napakatalamak din itong animal na itong kumilik na ito. ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ko ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung ipresenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito. Hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Diba? So dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo. Hindi po kayo, you don't participate in the... November 30, wala akong For November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should Kapinibang rally yun, mga kababayan siguro, tinutukoy ni Corina, no? be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras Ayaw silang tanggapin, di ba? Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun Itong ganito akong kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Correct. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ako sa magitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito.
So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po, kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Jesus Cordero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kailangan nilang magbayad muna nung kanilang ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang mag-a-apply pa lang Dito ko ngayon natapagtanto mga kababayan, ito na yung mga sinasabi ni Remulla na we can bend the law. Yun. Sa puntong yun, yung tuwid sana, yung hindi binaluktot na batas ay pupwede. Pumaaring tingnan, pumasa itong mga diskaya. Kaya lang, doon na pumasok ngayon ang we can bend the law ayon dito kay Tulfo at dito kay Boying Remulla. Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Yun, doon magre-restitute kailangan ka mapatunayan muna ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, i-orderin ng court. Alam pa ni Corina yan, At bakit itong mga senador hindi nila alam? At bakit si Boying hindi? Ang alam ni Boying kasi kailangan i-bend natin ang law para pumabor sa atin. Ganon. Simple yan mga kabayan. Pag hindi mo malaman yan, hindi mo maisip yan, alam mo kung ano ka? Tangalista. Kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maaaring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito Yes. So ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala. Kita nyo mga kababayan itong kabaliktaran utak ni Boying, Kahit pa naman pala makaligtas sila, hindi makatakas sila sa kaso, ma-absuelto sila dahil nga sa kanilang pagiging state witness, hindi rin sila makakatakas doon sa restoration. Makukuha pa rin at makukuha sa kanila kung ano man yung yaman na mga nakuha nila na hindi po nila nakuha ng legal. Which is ayaw talaga ni Boying kasi kailangan niya i-bend ang law. Ang tanong na lang, Boying, bakit kailangan mong i-bend ang law? Kailangan mong baluktutin ang batas para sumang-ayon. Kanino at saan? Wala po kayo sa mga declaration ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan kasi yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Kasi correctable naman yun kung silang correctin. Under Republic Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang i-correct mo. But they have to be proven wrong. I-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga palang ganito. Kukorekin niya.
Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas eh. Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike 2? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita ang may nag-amend na, hindi ba? Sa bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi kasi yung mabuti na sabi mo yan, yung meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi, or misrepresentation, yes. Ang alam ko kasi, marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Mm-hmm. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun eh. Mm-hmm. I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Mm-hmm. Nakalagay doon. Okay. So palagay po ninyo dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutese. Mm-hmm. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. Mm. I want to confront, for example, anybody, Gutesa, for example. I want to confront my accuser. Di ba? Correct. That's true. So, bakit naman na kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya eh. Kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitation lang. I invited Toby Chanco and he presented himself there. Mm-hmm. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having fun, di po ba? Ayan mga kababayan, ang buod dito, ito talagang si Lacson ay instead na tukuyin, diretsuhin ang mga pangyayari, ang ginawa niya ay mag-resign at ipatigil itong Blue Ribbon hearing. Bakit kaya? Bakit kaya mga kababayan? At instead na ipatawag, imbitahin itong si Martin Romualdez, ay nag-focus sila dito sa fake na notaryo pirma daw ni Gutesa. Bakit kaya mga kababayan? Bakit? At speaking of bakit mga kababayan, speaking of mga hinahanap natin, naalala nyo ba? Itong si school vocal graduate, pangalan nito? Ang Tito Nyosin. Nangako ito na ang kanyang salary at kanyang sweldo ay ipapamahagi at ibibigay niya sa tao. Tumanggap ka na ba, kabayan? Nabigyan ka na ba ng salary ni Tito Sen? Kung wala pa, ito, sama-sama natin panoorin ang bidyong ito. Baka sakali dito ay makuha na natin kay Anjo Iliana. Panoorin natin. Tito Sen, magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Marami ka. Hindi ka naman si Tito Sen. Si Tito Sen ang sinasabi ni Anjo. Anjo, magandang gabi rin sa'yo. Ano masasabi mo sa gabing ito? Tito Sen, magandang gabi. Marami kasing nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Ang sabi ko, hindi ko alam. Bakit? Baka pwede naman Tito Sen daw ay resibo. Resibo? Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon kayo po Tito Sen ang nangako ng sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi buong sweldo. Yun ang sabi sa akin lahat ng sweldo mo
Yan lang po at pasensya na at kinukulit ako. Maraming salamat, Tito Sen. Bye. Sen, ang sweldo mo daw. Nangungulit na. Naniningil na ang mga batang estudyante dito kay Anjo Eliana. Hindi naman daw pala siyang nangako. Lalo naman hindi rin akong nangako, Tito Sen. Ikaw naman ang nangako, Tito Sen. Bakit hindi mo na ibigay ang sweldo? Ang sweldo mo, ibigay mo na sa mga batang estudyante. Tito Sen, katulad ka nun ba ni BBM? Nawaan ka ba ni BBM na nangako ng 20 pesos na bugas at hindi rin binigay? Hindi rin tinupad? Katulad ka rin ba ni BBM? Nawaan ka na ba niya na sinabi niya 1 million per year na pabahay ang gagawin niya at hindi niya rin magawa? At sabi niya rin ni Marcos ng kanyang sinabi nung zona na 22,000, Tito Sen. Yung nagawang classroom or class building or eskwelahan. Pero ilan lang pala? 22 lang pala. Nawala yung 3 0. Tito Sen, magkapatid ba kayo ni BBM? Tambal ba kayo, Tito Sen? Hindi kayo tambal at hindi kayo kayak budol, Tito Sen. Aba, ilabas mo ang resibo. Yun lang naman ang request sa'yo ni Anjo Eliana. Hindi ko po yung request, ha? Request at tanong ni Anjo Eliana kasi siya na nga daw ang sinisingil, eh. Samantalang siya, hindi naman at wala na siyang silbo ngayon. Kasi nga, matagal na siyang wala sa Itbulaga, mga kababayan. Aba, nag-iinit po itong banatan nitong dati pong mag-amo, no? Dati po magkasama, dyan po sa Itbulaga, School Bukol University. Ito si Tito Sen, mga kababayan, kasi nga po, ay nakikipagbardagulan ngayon kay Anjo Eliana. At ang matindi nito, mga kababayan, may bago na naman pasabog itong si Anjo Eliana at atin po panoorin, mga kababayan. Matindi po itong pasabog ni Anjo Eliana dito ngayon sa kanyang bagong sinabi. Ito, panoorin natin ang buo itong video na ito, mga kababayan. Si Vic tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Naku, mga kababayan, ano daw? Walang kinalaman sa sindikato sa Itbulaga. Sindikato rin pala yung Itbulaga? Ano to? Mana-mana lang? Ano ito? Hawa-hawa na lang sa gobyerno natin sindikato? Ulitin nga natin, mga kababayan, sindikato ba? Si Vic tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Walang kinalaman dyan sa sindikato sa Itbulaga. Nak ng teteng. Lahat na lang may sindikato, animal. Lahat na lang, pati basura may sindikato. Vic tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, i-boycott nyo lang Itbulaga, mga kababayan. Biruin mo si Anjo Eliana, nagsasalita lang naman ng totoo. Sinasabi niya lang naman, nasaan na, Tito Sen, yung pangako mo. Si Tito Sen naman nangako, di ba? Pagkatapos ngayon daw, iginigipit siya ng Itbulaga. Grabe, ano? Itong sindikatong Itbulaga daw ito, sabi niya, huwag niyo kung manood dyan, mga kababayan, bukod sa sindikato, budol pa. Yung kanilang Tito Sen dyan. Hindi binibigay sa mga estudyante yung kanyang buong sweldo. Buong sweldo, mga kababayan, di ba, sinabi? Sino rito mga nakapanood na sinabi yun ng Tito Soto? Comment nyo nga dyan, mga kababayan. At kung may mga natanggap na kayo, in fairness, kung mayroon po kong mga nanonood dito, mga apo ninyo, mga anak ninyo, nakatanggap na galing kay Tito Sen, i-comment nyo naman dito, mga kababayan, ha? At ilagay nyo rin kung taga saan kayong lugar. Sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Bakit ayaw niya? Bakit ayaw mo? Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen. Ganun ba yun? Wala pa ako. Ayun,
ngayon, ayaw nyo po magpakatuta dito sa Bulacan. Hindi ka mukha ng tuta, sir. Tito Sen. Magpapakatuta yata sa administrasyon na ito eh. Ayaw ni Anjo yan. Ako sariling buhay, wala bang sariling desisyon? Correct. Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilib sa presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Pinakakurakot. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong senador Bryce. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Ayan, si Tito Sen, mga kakababayan. Makikipagbardagulan itong si Anjo Iliana pag nanalo sa Senado. Why not? Di ba, mga kababayan? Ako sa sinasabi ni Anjo Iliana, natuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Kaisa ako dyan. Ngayon pa lang, ipopromote ko na ito at ngayon pa lang, ikakampanya ko talaga ito, mga kababayan. Kasi nga po, instead naman maging tuta ka ng sindikato, mas maganda pang maging tuta ka na lang ng mga ninakawan. Ikaw, kabayan, gusto mo ba? Saan ka pupanig? Tuta ka ng sindikato? Tuta ka ng magnanakaw? O tuta ka ng mga mahihirap na mga kababayan? Saan ka gusto magpakatuta? Tutang ina niyan. Tut ng ina niyan, yun lang yun. Liliwanagin natin. Diba, mga kababayan? Ayan. At ang matinding aral dito, ito kasing si Anjo Iliana, dumikit pala at nag-declare na kasi na mag-support kay Tatay Digong or dito kay BP Sara, maging Duterte supporters. Alam naman po ng lahat, this is common knowledge na po, lalo na ng mga tangalista, kasi nga, pagka kumampi ka sa mga Duterte, alam na this. Ganun na kaagad, magiging ka na sa kanila. Wala na, all out war ka na sa kanila. Kung tayo mga DDS, drug on war, war on drugs tayo. Sila naman, kakampi sila. Ay, hindi. Kakampi sila ng mga bahala na kayo. Ano ang gusto nyo idugtong dyan? Basta tayo, mga DDS, gusto natin war on drugs. Sila kasi, war on DDS. No? Tayo mga DDS, war on drugs. Sila, war on DDS. Okay? Alam nyo, may mga napapanood pa nga ako ng mga EI, tapos may, alam nyo, pansinin nyo lang, manood lang kayo sa mga mainstream media, mga social media, title, tapos yung mga video, may mga EI, deceiving mga kababayan. Meron ako ayaw ko na lang banggitin pero para sa akin lang
mayroon silang ilalagay sa title na papatunugin nila parang DDS something gano'n. Oo, tapos iko-connect nila sa China. Ganyan mga kababayan 'tong mga animal na 'to. Mga palibhasa kasi mga tangalista, eh. Okey. Sige mga kababayan, ito na po yung susunod na video natin na reaksyonan. Dito, maano kayo, maaalala niyo ulit si Tatay Digong kung papaano niya po minahal tayo at minahal po ng mga taong bayan itong si Tatay Digong. So, kapit kayo mga kababayan, malupit po itong video na inyong mapapanood ngayon. Matindi po ito. Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga ayon kay Bicol. BMR, nakakabuisit ka, nakakainis ka. Bakit si Cookie yan? Si Tatay Digong gusto namin napanood BMR. Si Cookie! Hindi kasi mga kababayan, ito si Cookie, umiipal na naman patungkol po dyan sa Dolomite Beach. At ngayon, gusto ko lang bigyan po ng hustisya. Kasi tinatanong po niya kung para saan daw. Hindi daw po ito kinakailangan at wala daw pong kwenta ayon sa kanya. At hindi lang po yan walang kwenta, kundi ito pa ang kanyang pinagdududahan na nagkukos daw po ng baha. Instead doon sa pagdudahan niya, yung pagnanakaw ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga amo dyan, na pagbalos-los ng mga buhayang congressman, imbis yun ang kanyang pukusan, ililihis niya ang isyo. Itong video na ito mga kababayan, kung bakit ko po sinasabi sa inyo muli niyong mamamahalin si Tatay Digong at muli kayong makakaramdam ng pagmamahal niya. Ito po ang video, panoorin ninyo. Para sumagot na rin po dito sa mga katanungan ni, ano ba to? Kamukha ni Gagong Gadon, di ba? Kamukha ito, no? Magkamukha sila mga kababayan, ano? Kamukha, hindi lang kamukha ni Cookie. Ito mga kababayan, panoorin mo, Tiron. Panoorin mo, Terong Gadong. Ayan. Gagong Gadong. Panoorin mo. The president of the Philippines, President Duterte, has made this possible that we have a beach right here in Manila for people living in Manila. So you don't have to actually travel. You don't need to get a flight to go to another province to experience a beach life. Palm trees on the side, and I have to say they did a really good job. Just cleaned up the beach, cleaned up the water even. Like if you walk around the port or anywhere else in Manila, you wouldn't think that they might have a beach somewhere around the corner, but they did a really good job. Talagang nakakabuwa itong ginawa ni Tatay Digong, mga kabayan. Nagiging proud tayo. Pero yung mga foreigner, proud? Natutuwa ang mga foreigner? Ha? Natutuwa? We always saw the pictures and photos and videos, and for us it looks like paradise because we don't have anything like this. Palm beaches in my country, no. Ano daw mga kababayan, Ridon? Gagong Ridon, panoorin mo nga ito. Ha? It looked like paradise. Ang problema kasi siguro, baka katulad ko rin yata itong Bisaya si Ridon eh. Hindi yata ito nakakaintindi ng English. Imposible naman dito nakakaintindi ng English. Mukha naman may pinag-aralan ito eh. Kasama lang ang mga pinag-aralan nila, hindi nila linalagay sa tama. ang pinag-aralan nila paano maging bobo. Matindi rin mga kababayan, maging tanga. Pero yung mga foreigner na mismo pumupuri at foreigner na mismong nakakapag-appreciate, kayo na Pilipino, hindi natin ma-appreciate. Dating taihan, dating basurahan, dating lahat ng kadugyutan nandyan sa harapan ng Dolomite Beach, ng mga lintik, hinayupak ng mga naunar sa kay Pangulong Duterte, hindi nagawa. Pagkatapos ngayon, nang nalinis ni Tatay Digong, nagawa niya ang napakaganda. Naging tayo sa buong mundo. Isa ka man OFW, nung araw, ang balita natin lagi, nakakaya sa mga amo.
Sinasabi ng mga amo natin, this is Philippines? This is your country you came from? Mga OFW na napapatungong gano'n eh. Kasi hindi natin may pagmalaki. Bakit? Dugyot na dugyot. Gago ka ba rin doon? Yun bang gusto mo? Haba, kung hindi ka naman sandamakmak na tangalista, hindi mo gugustuhin yan. Bagkos malamang, ma-appreciate mo ito. Kasi ang mismong mga mga foreigner na mismo, na-appreciate nila. How come na ikaw na Pilipino hindi mo ma-appreciate? Unless kung hindi ka Pilipino, katulad ka ni na may Maltese passport. Katulad ka ni BBM, na hindi naman yata Pilipino rin yan. Katulad ka ni Eric Stolpo. Diba? Na may mga passport na mga sa ibang bansa, diba? Si Bindalo. Ay, nako. We always saw the pictures and photos and videos, and for us, it looks like paradise. It looks like paradise. At hindi lang po yan, it looks like, dahil pinuntahan po nila mismo ayan proud na yan, nandyan mismo sila sa Dolomite Beach. Paradise na. Dati, basura. Ay, alam niyo mga kababayan, bata pa ako, dumadaan na ako dyan sa Manila Bay. Yung Dolomite na yan. Pero hindi po nangyari yung ganyang kalinis at kaganda. Panahon lang ni Tatay Digong. Because we don't have anything like this. Palm beaches in my country, no. So, yeah. In the city with skyscrapers on the background as a view, so that's really unique and cool. Great reflection on the water if you look over here. Yeah. But the them clouds there as well, that's amazing. Yeah. Kita niyo mga foreigner na yan, di ba? Kita niyo? Ayan po yan dati mga kababayan ng Manila Bay. Ayan po dati Manila Bay, Yan bang gusto ninyo? Ayan. Ridon. Itong nireklamo mo na yan, Pag ako na may pera mga kababayan, ikapalit ko yung milyon-milyon na sinasabi nito ni Ridon na ginastos dito sa Dolomite. Pero Ridon pag binalik ko yung pera na yun, ibalik ko rin itong mga basura ito. At dapat balik ko pa dyan, animal ka. Mga kababayan. Di ba? Maganda ba yung kondisyon natin kay Ridon? Sana mga kababayan, mag-ambag-ambag tayo ng mga Pilipino, tayo ng mga naka-appreciate dito sa ginawa ni Tatay Digong. Mag-ambag-ambag tayo, pagsamasamahin natin ang pera natin, isupalpal natin sa pagmumukha ni Koke. Mga kababayan, pagkatapos natin isingal nga sa kanyang pagmumukha, kailangan niya rin ibalik yung Manila Bay ng ganito. Animal na yan. Lahat ng basura, ibalik niya rin dyan. Gago ka ba? Hindi, totoo mga kababayan. Ganun na lang. Magandang ganun. Maniwala kayo pa. Ito si Ridon nakaharap ko. Kasi baka mamaya pumunta ito ng rally, di ba? O minsan lang nakatanak na chimpong itong tanungin. Tatanungin ko talaga yan. Talagang aanuin ko to. Kukumprontahin ko talaga. Ano ka? Proud ka na mas maraming ganyang basura? What if kung kami mga supporter ng mga DDS, magsama-sama kami at ma-reach out namin yung pera na hinahanap mo na yan, tungkol dyan ng ginastos dyan para pagandahin yan. At isampal namin sa pagmumukha mong Koke na yan. Pagkatapos, ang kondisyon, ibalik mo rin yung animal na basura na yan. Sige. Ibalik mo rin yung basura na yan. Yung ganyang karaming basura. Higitan mo pa, gago ka. Para magkaalaman tayo. Di ba mga kababayan? Ito po ang aming sinasabi sa inyo. Even like if you walk around the port or anywhere else in Manila, you wouldn't think that they might have a beach somewhere around the corner, but they did a really good job. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda.
Ang ganda ng ating bansa. Saan ka makakita niyan na nandyan mismo sa pusod ng Maynila? Nasa sentro, kapitulyo ng ating bansa. Nagiging proud tayo dahil dito. Tas ngayon sasabihin mo, anong pakinabang? Gago. Alam mo, kung hindi ka man naman sandibak mo tanga at gago, saw the pictures and photos and videos, and for us, it looks like paradise. Paradise, mga kababayan. Gadon, ay ito, Ridong. Okay. Bumalik ka na lang kaya sa planeta mong pinanggalingan mo, animal ka. Baka doon, nandun natambang ng mga basura, huwag mong dalhin dito, ha? Okay, mga kababayan, bago po mapunta sa basura, mabuti sana kung basurang katulad ng binabanggit ni Gutesa ito eh. Di ba? Aba, siguro mga tao, kanya-kanya na tayo. Siguro Gadon, maganda. Ganito ang gawin mo. Yung basurang binabanggit ni Gutesa, yun ngayon ang ibalik mo dyan, ha? Ikalat mo dyan sa Manila Bay. Ay, talagang napakaganda ng Manila Bay, mga kababayan. Aba, siguro ikaw nanonood ka ngayon, pang sakasakaling makita mo na yung mga basurang binitbit ni Gutesa papunta doon kay Martin Romualdez at Saldico at papunta dyan sa Malacanang, kung saan-saan pa napunta yung mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera, ikalat, ibasura ngayon dyan sa Manila Bay. Comment down below, mga kababayan, kung ikaw ba ay isa sa mamumulot ng basura dyan sa Manila Bay pag nagkataon na yung basurang binabanggit ni Gutesa ang ikakalat ni Gadon ay ni Ridong dyan sa Manila Bay. Kita tayo dyan, ha? Magdala tayo ng lalagyan. Ako, sako na siguro para mas mabilis, ano? O kaya sagap. Sasagapin ko na lang lahat yung mga basurang animal na yan. Gutesa, ha? Ridon, hamon namin yan sa inyo, ha? Pakilagay. Mga kababayan, kung saan nakarating ang video ito, nakarating kasi sa dulong ito ng video ito, comment mo po sa baba ang inyong komentaryo, opinion. Pag-usapan po natin yan. Muli, this is Bimar Channel. Kasama mo sa Beranang Agila Este. Pilipinas, as always. Bye-bye!